So magsisimula tayo ngayon sa ating pinaka-topic ngayong gabi. Yeah. Ito po yung sa Luke chapter 23, verse 56. At babasahin ko po ang verse 55 hanggang 56 para makita po natin ang pinaka-gist ng ating pag-uusapang topic ngayon. Ang sabi po dito, the woman who had come with him from Galilee followed and saw the tomb and how his body was laid. Then they returned and prepared spices and ointments. On the Sabbath, they rested according to the commandment. Ayan. So, ito ngayon, Brother Toto, ang ating pag-usapan. Hinighlight ko po yung sentence na on the Sabbath, they rested according to the commandment. Kasi para sa mga Seventh-day Adventists, napaka-importante niyan ng statement na yan. Nung tayo Adventist, Brother Toto, napakalaki ng impact sa atin ito noon. At tontuwa tayo at masaya tayo dahil meron palang talata sa Bible sa New Testament. Kasi madalas ito natanong sa akin yan din noon Nung ako'y Adventist, may mababasa ka ba sa New Testament na mga alagad ni Kristo ay nangingini ng Sabat? Ay, ito ginagamit ko, noong 23, 55, 56. Na dito sinasabi na after daw si Jesus mailibing, remember, take note, after the cross ito. Namatay na si Kristo sa cross, nasa libingan na. Ngunit, ang mga alagad ni Jesus, hindi sila nag-isip, uy, wala nang Sabat, naipako na sa cross, namatay na si Jesus. Hindi. Hindi, sabi dito, on the Sabbath, they rested according to the commandment. So may commandment pa na sinusunod. Ang mga disciples at mga alagad ni Jesus, hindi natapos ang commandment during the time na ipako siya sa cross. Yan ang aking panlaban sa debate nun ito, nagsasabat. Di sana, hindi na sila nagsabat kasi wala na si Kristo. Pero on the Sabbath, they rested according to the commandment. Sa iyo, Brother Toto, paano ba ginagamit tong verse ng ikay Adventist ba? Actually, when I was a Seventh-day Adventist, wala akong dinaanan na training with regards to hermeneutics as a lay person. Pagpasok ko sa church, immediately, because probably of my eloquence in talking, and also yung aking English is quite clear. So, immediately, naging Sabbath school teacher ako. Binigyan ako ng quarterly, at sabi, Sabbath school teacher ka na. Alright. So, but that was in the 80s. Ewan ko lang ngayon kung mayroong training. So, hindi ko alam yung hermeneutics at the time. So, I was really just, going through everything I learned from the Crusades. Mostly mga theology student ng AOP lang gumagamit yan. Correct. So, napakadali lang kasi sabi ko, maning-mani. Bakit? Kasi I realized ngayon na paikot-ikot lang. Sabat, pagkain, Mark of the Beast. So, kasi yun yung orientation yun yung naturo sa akin doon sa mga crusades. Si Carter Crusade, Detamore Crusade, at saka yung mga nung araw pa, hindi na nakilala siguro yung mga pangalan na binabanggit ko, sila Pastor Bautista, etc., etc. Yan ang and they're very, I would say, I was really impressed with the presentations. Pero yun nga, after a while, na-realize ko with exposure to, yun nga, pagka encounter ka ng mga other denominations, na sabi ko, parang I was really struggling yung mga questions nila, difficult to answer. Kasi palagi ang tanong sa akin, saan sa Bible yan? Yan nga. So ako, yan sinasabi nyo na yan, on the Sabbath day, lahat ng words na may Sabbath, minamarkahan ko yan. Lahat ng may words na commandments, minamarkahan ko yan. Sa New Testament. At yun yung aking banat ako ng banat. Yan. But yun nga, as I matured in my faith, and I started to do researches, and thank God for the internet na talagang makakapag-fact check ka. So ito ngayon yung lumabas. And I'm so happy actually na people like you, Pastor Ron, I know yun nga, it was a struggle for you yung background mo with regards to being a debater. Pero ngayon, I'm so happy that now you can speak talagang freely from the heart and the truth. So yun po. Walang nagdidikta sa akin na ito dapat paniwalaan ko, kundi Bible lang. At ngayon, walang sweldo. Walang sweldo. Wala tayong mga kung ano-ano. Dati. Kaya hanap po ako, saludo ako. Walang sweldo, Hallelujah. pero... mahal natin si Lord, mahal na tayo ng Panginoon, hindi na tayo pinabayaan.
Kaya yan ay nagpapatunay na hindi tayo nagkamali sa ating pinili, Brother Toto. Hindi totoo yung mga sinasabi, naku, mamalasi ka sa buhay, umalis ka sa Adventist, susumpain ka. Hindi totoo yun. Mas lalo akong pinagpala ng Panginoon. Okay? So, matapos natin basahin itong Bible verse na ito, sa mga Adventista, sigurado akong naintindihan yung sinasabi ko. Itong argument na madalas natin narinig. Number one, based sa Bible verse na ito, sabi ng mga kaibigan natin Adventists, Christians who claim that Christ ended the Sabbath through his death on the cross are mistaken. Because, according to Luke chapter 23, verse 56, Christ's disciples still observe the Sabbath after Christ had died on the cross and was buried. Oo nga naman, kung titignan natin. Nakalibing na si Jesus pero nagsabat pa yung mga alagad. Next, Luke attests to the fact that the Sabbath remained a commandment for Christians during his time, as he refers to it as according to the commandment, indicating his belief that observing the Sabbath continues to be a valid day of worship for Christians. Ibig sabihin, kung si Lucas na sumulat ang gospel, kasi alam natin, sinulat ni Lucas ang gospel, hindi during na buhay pa si Jesus eh. Lumipas ang ilang mga dekada, tsaka lang sinulat ang mga gospel, katulad si Luke. So parang nire-reminisce niya, inaalala niya mga nakakita niya, sabi nga yung kanyang sinusulat ng gospel ay mula mismo sa mga eyewitnesses na nakakita kay Jesus at nakarinig ng kanyang turo, kaya reliable historian. Bukod sa Dr. si Lucas, siya ay isang reliable historian. Kaya nung sabihin dito ni Lucas, nung time na ito, doon sa kanyang audience na sinusulatan na mga Gentiles, ay talagang sa time na yon, after the time of Jesus Christ, maraming dekada lumipas, para kay Lucas ay commandment pa rin siya. That's why mayroon siyang ginamit na according to the commandment. So nag-exist pa yung commandment. Ayan, ang aking mga katira nun. Pero I invite you all to open up your mind, mga mahal kong Seventh-day Adventist. No? Mahal kayo ng Panginoon, gusto na rin kayo matuto. Gusto rin ng Panginoon na maunawaan niyo talaga ang kanyang kalooban. Okay? So, ito po ang gagawin natin. So, tignan natin kung i-assess natin mismo sa Bible. Napag-aralan natin last time, Brother Toto, na importante po ang exegesis, hindi exegesis. Naintindihan niyo naman siguro ibig namin sabihin, ay kukunin natin talaga kung ano sinasabi ng record ng scriptures. From the 4 Gospels at from the rest of the Bible record. No? Hindi kukuha sa ating sariling unawa at ipilit natin ilagay sa text ng scriptures. Okay, etong ating unang sasagutin. Meron tayong question na 3. Question number 1. Why did Luke mention on the Sabbath they rested according to the commandment in his gospel account? Did other gospel writers like Matthew, Mark, and John also mention this? Yan. Ano yung tinutukoy natin na minention ni Luke? Yun nga, yung sinasabi na on the Sabbath, they rested according to the commandment. Ang point ng tanong, kung talagang ang Sabbath ay aral ng Diyos at gusto talaga ng Panginoon na ito ay ipangilin pa rin ng mga Kristiyano hanggang sa panahon natin ngayon, bakit si Lucas lamang ang merong ganitong statement? No? For the sake of consistency, kung seryoso talaga na ang Panginoon gusto niya na tayo ay mangilin ng Sabbath, dapat hindi lang si Lucas ang makikitaan natin ng ganitong statement. Bakit ang ibang gospel writers like Matthew, Mark, and John, no, for gospels kasi po yan, hindi na binanggit ito? Okay. So, atin pong kukunin ang sagot mula mismo sa bibig ng mga Seventh-day Adventist professional at authority. Okay? Meron silang tinatawag na Andrews Study Bible. Meron akong kopya nito. At sigurado akong familiar dito ang mga Seventh-day Adventist. Dito natin titignan sa kanilang commentary sa page 1326. Doon mismo sa introduction about the Gospel of Luke. No? Meron sinasabi sila dito tungkol sa nature ng Gospel of Luke. Sabi dito, this Gospel, or Gospel of Luke, seems particularly aimed at reaching Gentile audience. For it uses Roman dating and regularly explains Jewish customs and geography.
Ito pala ang uniqueness ni Lucas. Bukod siya ay doktor, bukod siya ay historian, professional siya, matalino siya, ay alam niya mag-arrange ng details ng story ni Jesus. Mapapansin natin yan sa gospel. Maingat niyang kinolekta ang mahalagang impormasyon para isulat at ibahagi doon sa kanyang sinusulatan actually na si Theophilus. Mababasa mo yun sa Luke chapter 1, verse 1 to 3. Aking kamahalang Theophilus. Theophilus ay sinasabing isang mataas na katungkulan sa gobyerno at malamang siya ang sponsor dun sa pagsulat ng Gospel of Luke. Kaya sabi niya, ang target audience ni Luke ay mga Gentile audience. So kung Gentile audience, ang kanyang audience at sinusulatan, kailangan talaga i-detalye niya yung bawat mga terminology, lalo na yung mga practices and customs ng mga Hudyo. Kaya sabi dito sa Andrews Study Bible Notes ng Seventh-day Adventist, ay makikita natin na talagang target ni Luke na ipaliwanag sa kanyang Gentile audience. Maging ang dating system na kanyang ginagamit ay Roman dating, hindi Jewish system. Maging yung mga Jewish custom ay ini-explain niya. So, naintindihan na natin kung bakit nga sinasabi, for example, balikan natin yung Luke 23, 55, 56, na kailangan pa niya sabihin na ang mga babae, matapos na makita ang libingan ni Jesus, ay bumalik sila at nag-prepare ng spices and ointments. Kung titignan natin sa Matthew, Mark at John, walang binanggit na nag-prepare ng spices and ointments. Pero ba't si Lucas meron? Eh kasi nga, ang audience niya, mga Gentiles katulad natin na hindi pamilyar sa mga practices ng mga Jews. So therefore, kung ito pala ang dahilan kung bakit mas mahaba ang Lucas, ang sulat ni Lucas, at ito rin ang dahilan kung bakit nabanggit niya at si Lucas lang ang merong ganitong statement na on the Sabbath, they rested according to the commandment kasi ini-explain niya yung practices ng Sabbath na hindi masyadong pamilyar ang mga Gentiles. So sana naintindihan niyo mga kaibigan na hindi natin pwede gamitin itong Lucas 23, 55, 56 para ipatunay na ito tinuturo ni Lucas na Sabbath ay dapat sundin natin ang commandment, maglilintay Sabbath ay hindi po ganon. Ito po ay sinasabi nating descriptive narrative. Hindi siya prescriptive. Pag prescriptive, talagang kailangan mong gawin. Piniprescribe talaga ng salita ng Diyos na susundin. Pero dinidescribe lang, inikwento lang ni Lucas at ini-explain lang niya yung mga Jewish practices doon sa mga audience niya, mga Gentiles na hindi pamilyar sa mga practices ng mga Jews. So, hindi natin pwede gamitin ito na sabihin natin na bias to prove na tinuturo na ni Lucas ang Sabbath na dapat ipangilin. Yan. Sana makatulong yung ganong mga point. Ito po'y galing din rin mismo sa inyong aklat. Next, question number 2. Why it is said that the Ten Commandments ended at the cross? While in Luke 23:56, the disciples of Jesus still observes the Sabbath even after he died on the cross. Ano ibig sabihin nito? Kumbaga, tinatanong dito mga kaibigan, at ito'y madalas na sinasabit na rin ko sa mga Seventh-day Adventists, ay ginagamit ko rin ito noon, kung talagang si Kristo ay siya pinatigil niya ang kautusan, ang Ten Commandments at Sabbath, at totoo yung sinasabi ng iba na at naipako na sa krus ang Ten Commandments pati Sabbath kaya hindi na dapat sundin. Bakit sa Luke 23:56? Naipako na si Jesus. At dahil nakalibing na nga. But yung mga alagad niya, mga disciples, patuloy pa rin na nagkikip ng Sabbath. No? So, how do we deal with this issue? Madali lang po yan, mga kaibigan. Context pa rin ang ating i-consider. Unang-una, mga kapatid, mayroong rules sa hermeneutics o sa science of Bible interpretation na hindi tayo pwedeng kumuha ng established doctrines na teachings sa isang salita na hindi pa ganun ka-established. Ano ibig sabihin nito? Hindi pa reliable basis ang Luke 23:56 para gamitin natin basis ng ating doktrina tungkol sa Sabbath. Kasi nung panahon na yan,
ay nasa transitional phase pa ang mga alagad. Ano ibig sabihin ng nasa transitional phase? Ibig sabihin, hindi pa malinaw sa mga disipulo at mga alagad kung bakit si Jesus namatay. Ang totoo nga yan, mga kaibigan, hindi nga nila naniniwala na Jesus ay nabuhay sa mga patay. Akala nga nila, di ba, nung si Kristo namatay sa krus, kala nga nila tapos na yung kanilang samahan. Kaya nga, di ba, nagtakbuhan yung mga apostol, nagsipagtago. Kasi kala na, this is the end. This is the end of our fellowship. Kasi patay niya yung leaders. Because they don't have that concept, nakatulad ng concept natin ngayon, na mayroong resurrection. That Christ will be resurrected after 3 days. Although, alam natin na ang mga alagad, they know that there is a resurrection in the last day pa. Kaya nga si Maria, na kapatid ni Lazaro nung namatay, sabi ni Jesus, natutulog lang si Lazaro. Sabi ni Maria, yes, alam ko po, bubuhay ng mga patay. Pero sa mga last day pa, wala sa concept ng mga Hudyo, yung tinatawag na resurrection of the dead before the day of judgment. Yun ang ibig sabihin. Kaya, hindi natin pwedeng gamitin basis ng doctrine ang alamang talata kung saan ang mga alagad ay nasa transitional phase. They were in a transitional phase, seeking clarity, and should not be relied upon for definitive guidance in such uncertain times. Number 2, it is not appropriate to establish doctrines based on a time when the disciples were still immature in faith and confused about the significance of Jesus' death. Okay? Ang problema nila, hindi sila naniniwala na ma-resurrect si Jesus after 3 days. Hindi mag-seek in sa isip nila yon. At isa pa, hindi nila pa naiintindihan ang relationship ng kamatayan ni Kristo sa cross at ng katapusan ng Old Covenant Law ni Moises. Wala sa isip nila yon. Kaya hindi mo sila masisi kung bakit nung si Kristo ay mailibing na at namatay na ilibing. Biyernes po yun. No? Malapit ang lumubog ang araw at dumating ang Sabat. Ang kaya ginawa, nagmadali sila, hindi nila nilinis kagad ng malinis ang katawan ni Kristo. Iniwan muna nila sa libingan at sila bumalik sa bahay, tsaka sila nag-prepare ng mga spices at nangilim pa sila ng Sabat. So, pagka ating inalam yung mga ganong sitwasyon, mawawala ng lugar yung ating sinasabi na patotoo ito na nangili ng Sabat. Yes, you can easily say that without considering the situation. But now, kinoconsider natin ang bawat detalye, nakita natin na hindi naman pala intentional na i-prescribe sa atin na ipangilin ang Sabat. Okay? So, sana naintindihan niya mga kaibigan. Ito yung mga Bible verses, no? Marcos 16:9-11 na nagpo-prove na kahit na narinig nila na may nakakita na kay Jesus na resurrect siya, and sabi nga, but when they heard that he was alive and has been seen by her, they would not believe it. Biruin mo yan? Tama. Hindi pa mature ang pananampalataya ng mga alagad. Samantalang nakita nila Mary Magdalene na nabuhay na siya nung first day of the week. Pero hindi naniwala na may dalawang apostol. Apostol na yan, ha? No? Hindi sila reliable pa na paniwalaan na nagtuturo ng doktrina kasi hindi pa ganun ka-establish. Ito pa, Mark 16:14. Nagalit si Jesus nung after his resurrection, nagpakita siya, ni-rebuke niya. He rebuked them for their unbelief and hardness of heart because they had not believed those who saw him after he had risen. O, di ba? Hindi pa ganun ka-mature ang faith ng mga alagad. And ito lastly, si Thomas, no? Doubting Thomas tinatawag. Na? Sabi niya, nireport ng mga 11 na apostol. Nakita namin si Jesus. Sabi niya, maliban na lang, mahawakan ko ang butas ng pako sa kanyang mga kamay. At sa kanyang tagiliran. Hindi ako maniniwala. Biruin mo. Apostol yan, hindi naniniwala. So, hindi sila ganun ka-stable pa sa kanilang belief. Okay, now itong question na mahalaga po na ating pag-aralan. So after that, sabihin na natin, nagsabat sila. There's no question that. We agree. Luke 23:56, yung mga alagad, nagsabat. Pero tandaan nyo mga kaibigan, yung mga babae na yon na nagsabat, no? Sabi doon, ang mga kababaihan na bumalik sa kanilang tahanan, naghanda ng spices, at sila nagsabat ayon sa utos. Ang mga babae ngayon, mga Hudyo, they are Jews.
Kaya nga kailangan explain ni Luke kasi yun ang sabi ng Andrews Study Bible. Si Luke kasi ang audience niya ay mga Gentiles. So kailangan niya explain na kailangan may mga spices na pinaprepare para sa bangkay. At sila ay kailangan magpahinga ng Sabat ayon sa utos. Kailangan niya explain yun sa mga Gentile audience. So ibig sabihin, nung time ni Lucas, even the Christian Gentiles, hindi ganun sila pamilya sa Sabat. So, paano sasabihin na kailangan i-insist ang Sabat, hindi nga nila intindihan. So, yun ang ibig sabihin natin. Now, the early Christians' understanding of the connection between the Old Covenant laws and the Christ's death on the cross became clearer and more significant. So, Brother Toto, yung immature nilang faith noon, they doubt na si Jesus ay ma-resurrect, eventually, na-overcome yan. Yeah. Eventually, na-recognize nila ang kahalagahan nun. Naging malinaw sa nila at naging mahalaga sila. May kaugnayan pala yung law of Moses at kamatayan ni Jesus sa cross. At naunawaan nila eventually na temporary lang pala itong ating practices na pangingila ng Sabat. Temporary lang pala ito. Hindi pala ito palagi natin gagawin. At ito'y natapos noon sa cross nung namatay si Kristo at in-inaugurate niya ang New Covenant. So ano yung mga factor pa? Kasi alam natin, nababasa natin sa episodes ni Paul, na kahit na ipiniliwanag na at na maliwanag na sa isip ng mga alagad, na temporary lang ang Ten Commandments at ang Sabbath. Meron pa rin mga Jewish believers, lalo na sa mga faction ng mga Pariseo. Di ba libo-libo mga Pariseo naging mananampalataya ni Kristo? Kaya lang ang problema, hindi nila iwan yung mga Jewish practices. They still adhere to the circumcision. They still trying to keep the Sabbath, mga dietary laws. Kaya nagkaroon ng Jerusalem Council noong 50 AD. Ang Jerusalem Council, Acts 15, basahin niyo po yan. Diyan po nagtipon-tipon. Yun ang center ng Christianity noon. Nagtipon-tipon ang mga alagad at mga elders ng mga Jews para pag-usapan. Kailangan pa bang sumunod sa kautusan ni Moises kasama ng Ten Commandments at ng pagtutuli at ng Sabbath para sila ay matanggap bilang Kristiyano at para mga Gentiles ay maging lubusang makaaranas ng kaligtasan? Kailangan pa ba nila ng Law of Moses? Yan ang in-address ng Jerusalem Council noong 50 AD. Sabbath keeping has not been a requirement for Christians since the Jerusalem Council in AD 50, and that instance remain unchanged to this day. Bakit? Ano ba naging pasya ng mga apostol? Buhay pa mga apostol at ng mga elders tungkol sa issue na yan. Kailangan pa bang idagdag itong mga kautusan nito kasama Ten Commandments at ang Sabbath? Kasi nagsasabat pa yung mga Christians lalo na yung mga Jewish. Nagsisimba sila. Yes, nagsisimba sila ng Sabado. Pero sa sinagoga ng mga Hudyo, ng mga unbelievers. Itong pasya ng Holy Spirit kasama ng mga apostol. Sabi nila ito, Acts 13, 9 to 11, 28 at 9. To God, those people are not different from us. Ito yung mga Gentiles. When they believe, sumampalataya sila, God made their hearts pure. Ginawang malinis ng Diyos ang puso ng mga hintil nito nang hindi man lang sumusunod sa 10 utos. At hindi man lang nagsasabat. Hindi nga sila pamilya sa Sabat. Kaya kailangan pa explain ni Luke. So now, why are you putting a heavy burden around the necks of the non-Jewish followers of Jesus? O kaya, ba't kailangan niyo pang pabigatan ang requirements itong mga Gentiles? Ba't kailangan pang sumunod sa Ten Commandments? Ba't kailangan pang sumunod sa Torah 613 law? Ba't kailangan pang hindi na sila pagbawal kumain ng baboy? Ba't kailangan pang sila magsabat? Ang tawag sabi nga dito, are you trying to make God's angry? Pinagagalit niyo ba ang Diyos? Nagagalit pa lang Diyos itong Brother Toto. No? We and our Father, sabi ba, tayo at ang ating mga ninuno, we're not able to carry that burden. Yung mga ninuno nga tayo, hindi natin masunod yan Pero tataka ko, may mga Adventist na perfect daw. Advent Commandment. Pero that is total, that is, hindi tama yan. Kasi binigyan ng Diyos ang kautusan, hindi para ma-perfect ng tao. Binigyan ang kautusan para ipakita ng tao hindi na kayang sundin yon at lumapit siya kay Kristo. Yun ang point dun May comment lang po ako dito yes, sa... Go ahead. Yes, Brother Toto.
So basically, ang nag-stick sa mind ko yung transitional kasi ngayon pa lang sila nasasanay dun sa New Covenant eh. So itong mga apostles, that's why ang focus nila is now to share the gospel. Yun nga, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Yes. Katulad din yan sa panahon natin ngayon in relation to just a comment sa mga lay people na nagko-comment ngayon sa ating comment section. So I think it's better to comment yung mga questions na yun na matapos yung presentation rather than kasi masasagot yung mga tanong nila later doon sa panahon nila. Tama. At saka of course when they have a comment na sinasabi nilang mali yung sa mga passages na pinapakita natin, dapat meron din silang support. Anong passage yung counter doon sa binabasa ninyo na mga passages. Now, transitional in the sense na ang isang tao na born again or let's say nabinyagan sa Seventh-day Adventist, hindi ka agad-agad yan makakasunod ng lahat ng palatuntunan o mga turo ni Ellen G. White. Kasi nga ako, nung naging Adventist ako, hindi ko naman kaagad na intindihan na bawal pala ganito, bawal pala ganyan. Until sinabi na yun nga, bawal kumain ng meat kasi ang meat ay kasalanan pag kumain ka. Eh hindi ko naman nabasa yun. Until nabasa ko nga, kaya nagkaroon ako ng mga parang struggle. So ganun din yan, di ba Pastor? Sa mga Gentiles at saka dito sa mga Jews, sila naninibago pa sila dun sa bagong tipan. Tama. And ito nga, yung si Luke ay sumulat ng Book of Luke at yung Book of Acts. Kaya yung pagkabinasa ng isang interested talagang mag-aral ng Bible, makikita yung big picture, yung ano yung message ng passage at saka yung context ng bawat discussion ng mga apostles during that time. So yung Book of Acts makikita natin, ito nga nababasa ko ngayon as you share, na ang mga hentil gusto nilang padaliin ang pag-intindi ng gospel kasi hindi sila familiar doon sa Jewish. Ang gusto kasi ng mga Jewish Christian, dumaan pa sila doon sa proseso na magpatuloy muna, susunod sa Ten Commandments. At saka meron akong talata na actually sinulat ko dun sa notes ko kanina habang nabasa ko yung inyong outline. Sa Hebrews chapter 8 verse 13. Ewan ko lang kung relevant ito. Basahin natin, Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8 verse 13. Okay, sige. Probably masagot ito doon sa mga tanong or yung mga comment dito na nababasa ko ngayon. Brother Toto. Speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete. And what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Ano po ang inyong komento dyan? So, is getting ready to disappear, hindi ba? Growing old and ready to vanish. Exactly. Hindi naman sinabing tama. Hindi naman sinabing patay ni Cristo. Tapos na. Ito yung slowly vanishing away kasi yung hindi nga nila mapaniwalaan na si Cristo mabubuhay ulit eh. Amen. So, itong pagkabuhay ulit ni Cristo at saka yung 40 days na may time si Christ to speak to them. And at the same time, yung transition nila na dumating na yung iba-ibang mga pinadala ni Jesus. Ang pinaka-significant sa akin si Apostle Paul. Kasi nung dumating si Paul, nabigla silang lahat. Coming from, yun nga, napaka-strict nito ni Paul na to the point na gusto niyang papatay lahat ng lumalabag sa kautusan ni Moises. And itong mga Hudyo, para pakita niya na talagang ang Diyos galit dito sa mga nagsasabing may Kristo na namatay, nabuhay ulit. Ano yan? Basura lahat yan. Kaya nga, pati si Stephen, pag binasa yung Acts chapter 6 and 7, makikita natin yun yung deliberation ni Stephen bago siya papatay ni Paul, di ba? Ang sinasabi niya, tayo, kay Moses tayo. Pero itong pabigat na ito, hindi ba? Bakit natin pag isinusunod ang linaw na ang Panginoong Jesucristo ay nasa atin na. So itong ready to disappear, ito na yung ang Hebrews, hindi ba? Sinulat ito 70 years after si Jesus namatay. 70 AD yata ito So, very clear sa akin na ngayon na pinapaliwanag yung lalo na itong yung ibig sabihin na pampabigat. Itong mga Judaizers na tinatawag
nasabi magpatuloy kayo, pag-aralan nyo ang mga kautusan ni Moises. Kaya nga, Brother Toto, sabi dito, are you trying to make God angry? Nagagalit ang Diyos dun eh. Gusto ng Diyos na padadayin ng kaligtasan, pinapabigat nitong mga Old Covenant law. Kaya sabi dito, kaya ito, we and our fathers were not able to carry that burden. Aminado sila eh. No, we believe, ito sabi na, that these people will be saved the same way by the grace of the Lord Jesus. No, wala na kinalaman ng law, Ten Commandments, Sabbath. Yun ang pinapoint ng Jerusalem Council noong 50 AD. By the grace of the Lord Jesus, naligtas po tayo mga kapatid, mga kaibigan, sa biyaya. Kasi kung naligtas tayo sa kalusan, magmamalaki tayo. Hahatulan natin yung mga hindi nangingilin ng Sabat. Ba't kayo? Hindi kayo nangingilin ng Sabat, hindi kayo tunay na bayan ng Diyos. Wala kayong tandaan ng Diyos. Ito yung nangyayari ngayon, ano? Sa iba natin mga kapatid na Adventist. Hinahatulan tayo ngayon. Samantala, ang salvation natin lahat, maging Adventist ka man o hindi, is by the grace of the Lord Jesus Christ. At we are saved. Saved. Even without keeping the law or the Ten Commandments. Kaya kung itutuloy natin, Brother Toto, tutuloy ko lang itong Jerusalem Council. Ito pang sabi nila sa verse 28 and 29. We agree with the Holy Spirit that you have no more burdens except for these necessary things. Ito na, Brother Toto, yung mga necessary things. No, siguro kung ako'y Adventist pa, ilalagay ko dyan kung ano yung necessary. Kailangan mangili kayo ng Sabat. Kailangan huwag kayo kumain ng baboy. Pero hindi kasama yun eh. Ano yung mga necessary things na dapat sundin ng mga Gentiles ngayon? May Sabat pa ba? Meron bang pagkain? Hindi. Don't eat food that has been given to idols. Don't eat meat from animals that has been strangled or any meat that still has blood in it. And don't be involved in sexual sins. If you stay away from this, you will do well and we say goodbye now. Yan na po ang desisyon ng Jerusalem Council na binubuo ng mga apostol at mga elders ng mga Jews. Hindi na required ang Torah na sumunod pa kahit ng mga commandment niya. Kaya dumating ang time na unawaan ng mga alagad, nag-mature na ang kanilang faith. Nag-mature na ang kanilang faith, lalo na nung binigay na yung desisyon as a church, sa buong church to. At hanggang ngayon, Brother Toto, itong Jerusalem Council na ito, hanggang ngayon, ito ngayon sinusunod ng mga totoong Kristiyano ngayon sa huling araw sa ating panahon. No? Kaya nga hindi na tayo sumusunod dyan sa mga Old Covenant law. Kasi tinapos na panahon pa ng apostol. Nasulat nga sa Bible, si Lucas nga nakasulat eh. Kaya hindi pwedeng batayan ng mga Adventists ang Lucas 23:56. Yes. Dating topic yun. To prove the Sabbath keeping, kasi si Lucas mismo ang nakasaksi sa Jerusalem Council. At si Lucas mismo, naunawaan niya na hindi na requirement ang Sabbath keeping sa mga alagad. Kaya po, sabi ng si Pablo din, ito rin kanya naging desisyon. Si Ephesians 2:14-16. Nandun din naman si Pablo sa Jerusalem Council. At ito ngayon ang pinapangaral niya at mababasa natin sa ating Bible. Kaya sana igalang po natin mga Kristiyano, lalo na mga Adventist, kung talagang totoo kay Kristiyano, igalang po natin ang Jerusalem Council. Na isinulat at andun din umaten si Lucas. Huwag na natin guluhin. Huwag na natin pabigatin ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo. Ito ang sabi ni Pablo. Naintindihan nila ngayon, Brother Toto, kung ano pala ang koneksyon ng kamatayan ni Kristo sa cross at ng pagkawala ng kautusan ni Moses. For Christ himself is our way of peace. He has made peace between Jews and you Gentiles by making us all one family, breaking down the wall of contempt that used to separate us. By his death, he ended the angry resentment between us caused by the Jewish laws that favored the Jews and excluded the Gentiles. For he died to annul the whole system of Jewish law. Praise the Lord. Naintindihan na ngayon ng mga Kristiyano mula pa noon. Ganun pala. Kaya pala, siguro kung marirecall ng mga nagsasabat pa after nung mamatay si Kristo, yung mga babaeng yun, maalala, kaya pala noon nagsabat pa tayo, namatay si Kristo, hindi pa natin naintindihan.
Pero ngayon, ganun pala ang kahulugan. Nag-mature na. Nag-mature na sila. But now, nag-mature na sila. No? Ano po nangyari? Way of peace, yun ang paraan. Kasi nga, yung law na yan, ng Jewish system, yan ang dahilan kung ba't walang peace ang Jews at Gentile. Kaya breaking down the wall of contempt. Ngayon, kung sasabihin natin, kasi meron lang akong turo nung sa Adventist pa, ang ginawa ng mga Gentile, umanib lang sila sa Hudyo sa Israel. Kaya ang mga Hudyo, nanginginindan. Ayan, dinaturo ng mga layman Sabadista ngayon. Kaya nga, kung tanongin mo, saan mababasa yan sa SDA commentary? Saan mababasa yan sa mga libro ng BRI, Biblical Research Institute? Wala silang mababasa. Kasi invento lang ng mga layman yan. Umanib sa Israel. Ang sabi ni Cristo rito, by His death, He ended the angry resentment between us. Ano yung inalis ni Cristo sa kanyang kamatayan? He died to annul the whole system of Jewish law. Then He took the two groups that had been opposed to each other and made them parts of Himself. Thus He fused together to become one new person. Mali pa lang, alam natin noon, Brother Toto. Alam natin, tayo mga Intil, aanib sa Israel. Kaya magingilin tayo sa, hindi. Kahit sa Israel, hindi ka aanib kasi gumawa si Kristo ng isang panibagong tao. Neutral ito. Hindi siya Hudyo, hindi siya Intil. But neutral, one new person ang binuon Jesus, which is the church. Doon umanib ang Israel, pati Hintil. At ang pinagkaiba nito noon sa Israel, wala na siyang kautusan na Jewish law system, kasama ng Ten Commandments, and the Sabbath. Kaya ang sabi dito, and at last there was peace. So, ang ginagawa natin nung Sabadista tayo, pinipilit pa rin natin ibalik yung ginibaanan ni Kristo. Ginibaanan ni Kristo, babalik mo pa. Pinag-aaway pa rin natin ngayon ng mga Hudyo at mga Hintil. Pinag-aaway natin. Kaya ngayon nagagalit sila sa atin. wala tayo. Sige, Brother Toto, go ahead. Yes, sir. I have a comment and a question. Yung comment ko lang na ngayon ko lang nakita ito, yung sabi nga is may opposition yung Hudyo at saka Hintil. Opposed eh. So, ibig sabihin nun, ang Hudyo nandidiri sa Hintil. Tama ba po? Yun ang ibig sabihin nun. Kinadidirihan kasi ng Hudyo. So, hindi pwede yung sinasabi nyo kanina na umanib ang mga Hintil sa Hudyo kasi hindi sila tatanggapin sa kung hindi sila Hudyo. Magpapatuli muna sila. Yun ang una kong pumasok sa mind ko. So, ito, sa bagong tipan, na-break na yung pagdiri ng mga Hudyo, katulad ni Apostol Pedro na nandiri siya, hindi ba? I mean, kaya siya na naginip kasi ayaw niya yung mga Hintil. Sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong tawaging madumi. Tama. Yung nilinis ko na. Nilinis na. Okay. So, eto naman tanong. Sa Acts chapter 13, verse 38 and 39, relevant ba to dyan sa sinasabi ninyo? Yes, nakita ko yan. Ito yung actually, nabasa ko yung tanong na yan. At tatapusin natin para masagot itong tanong ni Brother Jezreel Shem. Jezreel Shem. Kung may transition phase, bakit till Book of Acts 17:2, Acts 13:42-44, nagpapatuloy pa silang manghiling ng Sabat. Wala naman silang pinangapangalan na lipat sila sa Sunday. Tama naman yan, Brother Shem. Tatapusin ko itong presentation at tatamaan yung tanong mo. Salamat sa tanong mo, Brother Jezreel Shem. Okay, tuloy natin. So, kaya pagka pinapilit pa natin pasunod ng kautusan, pinag-aaway natin uli ang mga Hudyo at mga Hintil. At tinatayo uli natin yung wall of partition na ginibanan ni Jesus sa kanyang kamatayan sa cross. No, ito pa, sabi ni Pablo sa Colosas, and blotted out the charges proved against you, the list of His commandments which you have not obeyed. He took this list of sins and destroyed it by nailing it to the cross. So, cross na naman, no? Kamatayan ni Kristo may kaugnayan ng pagkawala ng kautusan. So, don't let anyone criticize you for what you eat or drink, or for not celebrating Jewish holidays and feasts, or new moon ceremonies, or Sabbats. Plural na yan, kasama na weekly Sabbath yan. For these were only temporary rules that ended when Christ came. They were only shadows of the real thing of Christ Himself. So naging malinaw na sa mga alagad, no? Lalo na yung mga nagsisimba sa sinagoga, pagkasabado, ito na ang kanilang unawa, hindi na pala kailangan ang Sabat. No?
Dahil pinako na ito ni Kristo, kaya pati yung Sabat, wala na. Kasi ito'y temporary rules. Apakaliwanag eh. At nagtapos nung dumating si Kristo. Yung unang pagdating niya. Kaya kung sasabihin niyo na hindi na wala ang kautusan, parang yung sinabi ng mga Seventh-day Adventists, hindi kami naniniwala na dumating na si Kristo noon. Yun lang ibig sabihin niya. Kahit sabihin niyo pa na naniniwala kayo kay Kristo, pero hindi ka naniniwala na tinapos ni Kristo sa kanyang pagparito noon sa lupa. Ang kautusan, ang rules niya, temporary lang. Katumbas na rin niya ng pagtanggi niyo kay Kristo. They were only shadow of the real thing of Christ himself. Shadow lang yan sa pautos. Pati ang Sabat, shadow lang. Ba't yan ang tinataas niyo? Ba't yan ang ginaglorify niyo? Hindi ang Panginoon ng Sabat na siya po ang real thing. Kaya ang problema, Brother Toto, ang Sabat ang tinataas nila. Parang mga Pariseo at mga Hudyo, nakalaban ni Kristo, nakalimutan si Kristo. They reject the Messiah, but they adhere and they promote the Sabat. Yan ang nakikita ko ngayon ng mga attitude. So ito ngayon, nasabi natin. Ito pa, Romans 10:4. For Christ has brought the law to an end, so that everyone who believes is put right with God. Hindi no eh. Yeah. No? Put an end to the cross. Kaya ito yung last question natin. Question number 3 at tatamaan natin yung tanong ni Brother Jessel Siem. Do you find any reference in the New Testament to Christians gathering as a church on the Sabbath day? Well, itong tanong ito ay kung tatalugin, may makikita ba kayo? Ito tanong ko sa mga Sabadista, ibigin natin yung mga Sabadista. Meron ba kayo makikita na reference sa Bagong Tipan? Yan ang challenge sa inyo. At total, napapakinggan nyo ako. Meron ba rin nakikita mga reference sa Bagong Tipan na mga Christian ay nagtipon as a church sa Sabbath day outside the synagogue? Pwede ko itanong niya kay Brother Jessel Siem. Kasi sa kanya, dahil meron nababasa sa Book of Acts na nagtipon, nagsisimba yung mga Kristiyano, synagogue naman yun eh. Ang gusto ko itanong, hindi sa synagogue. Gusto ko itanong kung totoo ng Sabbath keeping na ginagawa ng Sabadista ngayon ay biblical. Nasa sa Biblia na mga Kristiyano nagsimba sa Christian Church Sabbath day. Wala kayong mababasa. So ito po ang dahilan. Brother Jessel Siem, ito po ang sagot namin sa tanong mo. Bakit mayroong sa Acts 17 at 13 nagsimba pa mga Kristiyano? Ito po. Sabbath under crossfire na sinulat ni Dr. Samuel Bacchiocchi. Kilala niyo naman si Samuel Bacchiocchi. Siya ay defender ng Sabbath sa mga Seventh-day Adventists. Ang gusto ko kay Bacchiocchi, honest siya at broad-minded. Ito ang sagot ni Bacchiocchi. Bakit may mga nagsisimba pa sa Acts na binanggit sa atin kanina, Brother Jessel Siem? Sabi ni Bacchiocchi, ito sagot ni Bacchiocchi sa inyo. How did the New Testament believers observe the Sabbath in the light of its expanded redemptive meaning derived from Christ's ministry? Initially, sabi ni Bacchiocchi, sa umpisa, initially, most Christians attended Sabbath services at the Jewish synagogue. Anong mga Bible verses na binigay ni Bacchiocchi? Acts 13:14, 43, 44, Acts 17:2, Acts 18:4. Ito yung binigay sa atin kanina ni Brother Jessel Siem. Ba't daw, kung nawala ng Sabbath, ba't daw may nagsisimbang Sabbath? And sabi na yung Bacchiocchi sa inyo, Bacchiocchi ito yung scholar nyo, Brother Jessel. Si Bacchiocchi na sumagot sa tanong mo. Initially, sa umpisa, talagang tama yung Acts na binigay mo. Sa umpisa lang yun. Pero hindi palagi yung sinagsisimba ron. Dahil sabi ni Bacchiocchi, gradually, pangunti-unti, however, Christians establish their own place of worship. Bakit? Humiwalay na sila eh. Sabi pa ni Bacchiocchi sa page 162, Matthew suggests that the process of separation had already begun at the time of his writing because he speaks of Christ entering their synagogue. The pronoun there suggests that Matthean community as a whole no longer shared in Sabbath services at the Jewish synagogue by the time the gospel was written. Presumably,
they had organized their own meeting places of worship then. So ano sagot ng inyong mismong scholar, si Dr. Bakyoki, Brother Jezreel Siem? Tanong kasi sa atin ni Brother Jezreel Siem, kung may transition phase, bakit hanggang sa Book of Acts 17, 18, 17, 13, 20, 24, nagpapatuloy pa rin sila mangili ng Sabat? Wala naman silang nangangaral lahat na Sunday. Tama, hindi sila nangangaral ng Sunday. Pero ba't sila nagsasabat? Sabi mismo ni Bakyoki, kung wala ka ng libro na Brother Siem, na Jezreel Siem, Sabat under Crossfire. Kasi nung Adventist ako, nung ako'y nakipag-debate, memorize ko halos itong ilang beses ko nabasa ito. Yun ang problema. Pag hindi ka nagbabasa ng libro, wala kang alam. At ngayon, sinishare ko sa inyong natutunan ko mismo kay Bakyoki ng isang 7-day Adventist. Na tama, nagsisimba sila sa Acts 13, sa Acts 17, 18. Initially, sa umpisa lang yan. Ibig sabihin, temporary lang pagsimba nila sa Jewish synagogue. Pero gradually, yung mga Kristiyano nag-establish na kanilang sariling place of worship. Therefore, hindi sila nanatiling nagsisimba ng Sabat na sinagoga. Kaya ang tanong ko, Brother Toto, sa mga Sabatista ngayon, kung totoo yung sa Acts 13, na sinasabi ni Brother Jezreel Siem, kung totoo yan, bakit dapat sa sinagoga kayo nagsisimba ngayon? Hindi sa Christian Church. Tama ba, Brother Toto? Tanong natin kay Jezreel Siem. Dapat, bakit Jezreel Siem sa Seventh-day Adventist Church na Christian Church ka nagsisimba? Samantalang yung binigay mong Bible verse sa Acts 17, 13, ang mga Kristiyano sa sinagoga ng mga Hudyo, ng mga unbelievers. Unbelievers kay Christian eh. Doon sila nagsasabat. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung totoong yan ang basehan ng Sabadista at yan ay matibay, dapat sa sinagoga ng Hudyo, dyan sa Makati meron, no? Sinagoga ng Hudyo. Diyan kayo dapat nagsisimba pag Sabado. Bakit kayo sa Christian Church? Saan nyo nakuha yung model na sa Christian Church magsisimba pag Sabado? Wala ka naman nabasa sa Bible. Wala akong nabasa sa Bible. Kahit kayo, tinatanong ko na 2 years ago pa yan, saan nyo nabasa sa Bible, kahit isang text lang, na mga Christian nagtipon, hindi sa sinagoga, kundi sa Christian Church, bilang church, na nagsabat. Wala kayong mabasa. Therefore, walang basis ang pagsamba niyo sa Sabado bilang mga Christian. Kaya sabi ni Bakyoki, ang mga Christian gradually, kasi sa panahon ni Mateo, di ba si Mateo sumulat ng Gospel, nung mga sinulat niya, mga 50 AD. 50 AD pa lang, panahon pa lang ni Mateo, sabi ni Bakyoki, meron ng distinction between the synagogue and Christian. Tingnan niyo sa Matthew 12, sabi ni Matthew, si Jesus, he went on from there and entered their synagogue. Pag sinabi, siya'y pumasok sa kanilang sinagoga, therefore, yung mga Kristiyano, nagsiseparate na sa synagogue. Sinagoga nila yan Yun ang point dito. At makikita rin dito na para kay Matthew, pati si Jesus disassociate niya sa Jewish synagogue. Doon pala makikita natin na malinaw na ang isip ng mga Kristiyano, nag-mature na, sa time ng isulat ni Matthew at ng Luke, ang relationship nila sa synagogue ng mga Jews. Nung time ni Matthew at Luke, hindi na sila nagsisimba sa sinagoga. Kaya yan ang malaking challenge sa mga Seventh-day Adventists ngayon, Brother Toto. No? Yeah, hindi na sila nagsisimba. Sige po. Actually, nagtataka rin ako kasi kung ang tingin sa atin as we are against yung Sabbath keeping, against the law of Moses, I'm really surprised for the Sabbath keepers in the Seventh-day Adventist group na galit sila sa Sunday. And if we were to read the Bible with due respect to ano yung mga nangyari, we all know that Jesus Christ resurrected on the first day of the week. That's one. Tapos, Pastor, correct me if I'm wrong. Yes, we know that the Holy Spirit was poured out in Pentecost on the first day of the week. Tama ba? Tama. Correct? First day of the week din ang Pentecost. So, yes. Sunday, pati yung what worries me is yung adverse reaction ng people who were converted to Seventh-day Adventism na galit din sila sa Sunday na ang resurrection Sunday is the first day of the week. So if the first day of the week is not significant to the New Covenant Christians, yung mga Gentiles in particular, or even the apostles, so why is there this allergy to Sunday keeping, hindi ba? Natataka lang ako. I hope somebody would share to us. Well, ang pinakamadali kong sagot niyan sa tanong mo,
Kaya sila allergy dyan because of ignorance. They are ignorant eh. Ignorant sila sa history. Ang narinig lang nila yung pagulit-ulit na tinuturo sa kanila ni Ellen White na mga pastor. The Great Controversy. The Great Controversy. Pero kung magiging open-minded itong mga Adventists, naku, ang sarap kaya matuto na hindi pala tama yung narinig ko sa Adventist. Nasa loob kayo ng box eh. Nasa loob kayo ng sistema. Pag hindi kayo lumabas yan lang palagi marinig nyo. So I invite you to get outside of your box at read na mas maraming resources na nagsasabi ng totoo kaysa dyan sinasabi sa within your box. At saka may comment lang ako for those who still think that si Emperor Constantine yung nagbago ng or yung nagpass ng Sunday law at saka siya yung nag-change ng Sabbath. Recently, na-debunk na yan eh. I-fact check nyo. Hindi pala. Kaso ignorant pa rin ito mga Adventists. So, hindi sila mahilig manood ng makinig sa mga research. History, archaeology, history. I would say, ng paniwala. Yes, I would say that it's not Emperor Constantine because before Emperor Constantine became emperor, hundreds of years before, may historical writings na, early church fathers, DDK, yung mga talagang, kasi historical ang importante din na ang tanong natin. Mayroon nagkikip ba ng Sunday nung before Emperor Constantine? Meron na. Hindi si Emperor Constantine at saka yung si Pope Sylvester na sinasabi nila. Way before Emperor Constantine and Sylvester, yun nga, made official that maproteksyonan ng mga Christians sa kingdom ni Emperor Constantine. So that's why it was not a Sunday law actually. It was a decree to actually protect the Christians from... Tsaka tama ka, hindi siya... Yan yung Sunday Blue laws, civil law. Civil law, hindi religious law. Ang kay Constantine. Kasi hindi Sabbath na ang Sunday kasi pag basahin mo yung kanyang edict sa Milan ng AD 331, sinabi niya doon, except sa kapahingahan, yung mga agriculture, yung mga magsasaka, pwede silang magtrabaho sa agricultural work during Sunday. O hindi Sabbath yun. Yeah, At correct. paging ang Seventh-day Adventist, mismo sa kanilang fundamental belief, ay sinasabi nila yung kay Constantine, civil law yun eh. So, paano sasabihin na siya ang nagbago ng Sabbath o Sunday? Civil law yung kanyang ginawa. Kaya, ignorant talaga siya. Sabi ng Isaiah chapter 4 verse 6, my people, lack of knowledge, destroyed because of lack of knowledge. Lack of knowledge. Yan ang nakikita ko sa mga kapatid natin, Adventist. I agree with you dun sa ignorance kasi as a farmer, pagka yung iyong baboy or baka or sheep or goat nanganganak during the Sabbath, hindi mo pababayaan yun kasi nga lalo na pag may mga emergencies, hindi ba? So you need to care for them. There are certain animals na kailangan dalhin for cesarean, yung mga ganun. So ganun din sa tao. So I think there's a lot of ignorance that needs to be corrected with the new knowledge historically, archaeologically. Kaya katulad nito, sinasabi na natin, mismo si Bakyoki na Seventh-day Adventist, namatay na Adventist faithful to, na nagkaroon ng pagkakaiba eventually. Epekto na rin ito ng Jerusalem Council. Di ba sinabi natin, si Matthew, Gospel of Matthew, sinulat ng AD 50. Ang Jerusalem Council, AD 50. Halos kasabay yung Jerusalem Council. Kaya nagkaroon ng distinction sa synagogue. Wala nang nagsisimba halos. Kaya ang tawag nila ni Matthew, ang kanilang sinagoga. Hindi sinabing ating sinagoga. Kung talaga doon pa sila nagsisimba, dapat hindi na sila nagkaroon ng distinction. So sa panahon ng 50 AD pa lang, onwards, may distinction na ang mga Jews at mga Gentiles. Hindi na sila nagsisimba. Sabi ng Bakyoki, they organize their own meeting place of worship. Ngayon, ang sabi dito ni Brother Jesnesian, place of worship and transition phase na sinasabi nyo. Di ba nasa synagogue ang mga Jewish? Hindi transition phase from Saturday to Sunday. Well, hindi natin pinag-usapan pa Sunday. Huwag ka mag-alala dyan. Mamaya dadating tayo dyan. Ang ibig ko lang sabihin, sabi mismo ni Bakyoki, sana matuto kayo, hindi naman ako nagsasabi. Si Bakyoki na, Seventh-day Adventist ko lang. Sabi nila, nag-change na sila ng place of worship. But,
baka ina-assume pa ng ating mga kaibigan Adventist, kahit na sila hindi na nagsisimba sa sinagoga, Sabat pa rin na pagsimba nila. Saturday pa rin. Wala, hindi po totoo yan. No? Kasi, in fact, nung time nung 65 AD, when John wrote the book of Revelation, 65 AD, tapos ng Jerusalem Council, ang tawag na ni John sa synagogue ay synagogue of Satan eh. Revelation 2:9, no? Slander of those who say they are Jews but are synagogue of Satan. Revelation 3:9, synagogue of Satan, itong mga Jews. Kaya wala talagang Kristiyano na magsisimba ron ng Sabado. So ang question natin ngayon, paano ngayon? Paano sila nagsasabat? Ang mga Kristiyano, sabi ng Romans 16:5 or Corinthians 16:19, Colossians 4:15, Philippians 2, nagsisimba sila saan? As a church. Sa mga bahay na sila nag-church ngayon. Kasi wala na eh. Iwas na sila sa sinagoga. Sa mga bahay. Pero wala kang mababasa, Brother Toto, itong challenge na sa mga Adventist, na mga Kristiyano nagsimba sa bahay. Sabado. Kahit si Bakyoki walang sinabi. Pero meron tayong isang verse. Meron tayong isang verse na mababasa na mismo si Lucas ang sumulat na eventually ang mga Christian ay nagsimba ng linggo. Brother Toto, first day of the week, meron. But ito yung ating, sabi ko nga sa ating tanong, but the question is, were they still worshiping on the seventh day? Kasi hindi na pala sila nagsisimba sa sinagoga, yung Sabado ang simba. So wala na yung argumento ng Adventist na paano sa Acts na nagsisimba sa sinagoga. Temporary lang yan, eventually nawala yan. So saan nagsisimba ang mga Kristiyano? Di sa mga baybay. Kaya lang ang tanong, Sabado pa ba ang simba? Pag baybay? Hindi na. Kaya nga itong tanong ko sa mga Adventist, hanggang ngayon, Brother Jesse Chim, ikaw natatangin ko, medyo decente ka kausap at professional. At tingin ko naman, naintindihan mo yung level ng aking iniisip. Meron ka ba mabasa, Brother Jesse Chim, no? I-type mo lang dyan kung baka may mabasa ang verse. Na nagme-mention na after na humiwalay ang mga Kristiyano at di na nagsisimba sa sinagoga. At nung sila ay nag-gather na as a church, Christian church, na kung saan sila nagsasanta sena, hindi sila pwede magsanta sena sa sinagoga, papatayin sila doon. Na Sabado pa rin ang pagsimba nila sa mga house to house. Did they gather? Nag-worship sila? Sabado pa rin ba nung sila ay nagtipon bilang Christian? Ako, ang tagal ko, 24 years ako nag-Adventist, at how many times I read the Bible from back to back. Wala akong nabasa na ang mga Kristiyano sa New Testament Sabado nagsimba sa mga sariling church nila. Dapat pag-isipan niyo yung maigi mga Adventist. Bakit ngayon hindi kayo nagsisimba mga Adventist sa sinagoga ng mga Hudyo? Bakit? Kasi may sarili na kayong church, di ba? Ang tanong, saan galing yung idea niyo na sa church na sarili niyo magsimba? Wala naman sa Bible yan. Na Sabado. Wala kayong basihan sa Bible. Wala kayong basihan. Ito yung sinasabi ko, Brother Toto, na challenge mo. Ito yung sinasabi ko na ang Kristiyano, meron ka mababasa sa aklat mismo ni Lucas. Lucas kasi pinag-uusapan natin. Na first day of week, Sunday, they worship. Acts 20 verse 7. On the first day of the week, Sunday yan. When we were gathered together to break bread. Pansinin nyo, nung unang araw sa linggo, walang dutol, kahit Adventist, alam na, Sunday ito. Nagtipon sila para magputol-putol ng tinapay. Ang breaking of the bread, if you read all the New Testament, mostly is a technical term for celebrating Lord's Supper. Yan. Kahit mga early church father. Kaya po, mga kaibigan, naghahanap kayo ng ebidensya na nagsimba ang mga Kristiyano Sunday. Ayan, no? Tsaka mali yung palagay natin nung tayo Adventist, Brother Toto. Kaya lang naman sila, yan, ordinary breaking of bread lang yan. Ordinary lang yan. Ordinary kayo ng tinapay kasi magdidispedida ni Pablo yan eh. Kasi nag-break, dispedid. Mali. Ulitin ko on the first day of the week, when we gathered together ba't sila nag-gather? Anong dahilan? To break bread. Hindi naman sinabi ang dahilan. Hindi sinabi na ang dahilan kasi alis na si Pablo. Hindi. On the first day of the week, when we gathered together, because of Paul's despedida. Hindi. Ang dahilan to break bread, which is a very important event para sa mga Christian. Yung Lord's Supper. Kaya nga meron translation,
sa The Message Bible, Acts 20 verse 7, The Message, we met on Sunday. Walang total Adventist yan. To worship and celebrate the Master's Supper. Ang celebration of Lord's Day ay worship po yan. Kasi kinirecognize mo ang kamatayan ni Jesus Christ at pinupuri mo ang Panginoon. Ngayon, meron ba tayong patotoo na hindi tumututol ang mga Adventist dito? Meron po. Andus Study Bible ulit, SDA po gumawa yan. Tignan yung comment, inamin nila, Brother Toto, na itong only explicit reference na ang Christian ay nag-gather first day of the week. Ito mismo sabi dito sa Andus Study Bible. Acts 20 verse 7. This is the only explicit, ibig sabihin talagang letter for letter, reference in the New Testament to Christians actually gathering on the first day of the week. Kaya nga, Brother Toto, yung challenge ko sa kanila, meron kayo mababasa ang mga Christian bilang church outside the synagogue. Nung sila yung uwilan sa synagogue, nagsamba Sabado, wala silang mabasa. Pero kung babalik sa atin tanong, kayo ba naman? May mababasa kayo na ang mga Christian nag-gather Sunday at nagsanta sena? Meron, ayan, no? Sabi mismo ng inyong Andus Study Bible, explicit, hindi matatanggihan. Explicit. Word for word yan. Word na for word. New Testament reference na actually, ang mga Christian nag-gather first day of the week. Oh, tapatan niyo po yan, mga kaibigan sa Badista. Gusto ko makabasa naman kayo na actually, ang mga Kristiyano nag-gather ng Sabado o Sabat. Wala. Ang gagawin nyo, lagi kayo pumupunta sa Acts 13, yung binasa kanina, na binigyan ni Brother Desi, ba't nagtitipon? Sinagoga ng Hudyo. Which eventually, iniwan nila, sabi ni Bakyoki na inyong church historian, at nagkaroon na sila ng sariling pagsamba. At eventually, yung sinagoga na yun ng mga Diyos, tinawag na sinagoga ni Satanas. So, nung nag-separate itong mga Christian, na magkaroon silang sariling gathering, itong explicit account, Acts 27, na they celebrate the Lord's Supper. Huh? We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Yan, Brother Toto. Kaya, conclusion na natin para makatanggap na tayong mga tanong. Sige po, tanong. Natutunan natin na hindi matibay na batayan ang Luke chapter 23:56 para gamitin ng mga Seventh-day Adventists patotoo na ngayon dapat magaling tayo Sabat. Una, sa fourth gospel, si Lucas lamang ang bumanggit niyan. No? At the Sabbath, they rested according to the commandment. Kasi ang kanyang audience, mga Gentiles, kailangan niya i-explain ang mga Jewish practices at customs na hindi familiar ang mga Gentiles. Number two, since the disciples had not yet fully understood the implications of Jesus' death, they continued to observe the Sabbath even after his crucifixion and burial. They were in a transitional phase and still coming to terms with the meaning of his death. Kaya hindi natin masisi ba't sila nagsabat kahit patay na si Jesus. Kasi hindi pa na mature ang faith nila. Hindi natin pwedeng maging batayan yung kanilang immaturity to proclaim the doctrine at gawing fundamental belief. And number three, nasagot na rin natin, ang sagot natin, Luke also, known for writing the book of Acts of the Apostles, mentions that early Jewish Christians continued to observe the weekly Sabbath in the Jewish synagogue. Hindi sa Christian church. Hindi sa Christian church. Jewish synagogue. Mga unbeliever na mga Jewish to. Not in the church gathering. Until now, hanggang sa gabing ito, hinahantay ko sa marami nagko-comment sa ating mga viewer na Adventist. Ang challenge ko sa inyo, magpakita kayo ng isang verse na nakagaya ninyo pag Sabado nagsisimba sa sariling simbahan. Asan niyang basahin niyo sa Bible? Kahit isang text lang. Kahit hindi sa Book of Acts. Kahit sa 27 books ng Bible, na ang mga Christians nag-gather as a church outside the synagogue, Sabado pa rin. Wala. Pero, kung magiging honest po kayo, meron kayong mababasa sa Book of Acts, si Lucas mismo, na ginagamit yung batayan, na nagsimba ang mga Kristiyano, nag-celebrate ng Lord's Supper, Acts chapter 2, verse 7. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Kaya po kami, mga Christian, kaya tayo, Brother Toto, every first Sunday of the month, we celebrate the Lord's Supper, di ba? We celebrate. At Sunday is our day of worship. We celebrate the resurrection of Jesus. Gaya nga na nabanggit mo. No? Gaya na nabanggit mo. So, nasa Bible yung aming practices.
Nasa Bible, hindi ito gawa ng tao. Yung chismis nyo, na pagan ito gawa ng Roman Catholic. Wala pang Roman Catholic Church noong time ng Acts 27. Wala pang Papa Pope na siya ang universal head of the church. Wala pa. Mag-aral kasi kayo. Ignorance po yung nangyayari sa inyo. Kaya, naawa na lang kami sa inyo kasi dahil akala nyo, alam na lahat. Remember, galing na kami dyan. Galing na kami dyan. Nung lumabas kami dyan, mas maraming na kami natutunan na hindi tinuturo dyan. Kasi babagsak ang sistema nyo.